Patuloy sa ating mga balita. Suportado ni South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr. ang kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsagawa ng lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno kasunod ng mga ulat ng irregularidad sa multibilyong pisong flood control projects. Ayon sa gobernador, handa siyang sumailalim sa lifestyle check anumang oras. Ang detalye mula kay Naphtali Velarde. Buong suporta ang ipinahayag ni Governor Rinaldo Tamayo Jr. sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsagawa ng lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno, kasunod ng mga ulat ng irregularidad sa multi-billion pesos flood control projects. Ayon kay Tamayo, mahalaga ang hakbang na ito upang masugpo ang lumalalang katiwalian sa pamahalaan. Binanggit pa ng gobernador na hindi na lamang overpricing ang issue, kundi mayroon na rin mga tinatawag na ghost projects na aniyay pinakakahiya-hiya dahil hayagang pagnanakaw na aniya ito sa kaban ng bayan. Bilang pagpapakita ng kanyang dedikasyon sa transparency, nagpahayag si Tamayo ng kahandaang sumailalim sa lifestyle check anumang oras. Kilala bilang Father of Cashless Hospitals dahil sa kanyang mga reforma sa serbisyong pangkalusugan sa South Cotabato. Binigyang diin ni Tamayo na ang paglaban sa korupsyon ay mahalaga upang masiguro na ang pondo ng bayan ay mapupunta lamang sa mga programang tunay na nakikinabang ang mamamayan. Ang direktiba ukol sa lifestyle check ay bahagi ng pinaigting na anti-corruption drive ng Administrasyong Marcos. Matapos mabunyag ang anomalya sa flood control projects sa Luzon, Metro Manila at maging sa Visayas. Nararapat lang na ituloy ng Pangulo yung pagpa-lifestyle check ng mga opisyalis natin. Marami kaagad na nag-react sa Kongreso. Nagsasabi yung ibang mga congressman na mauna daw dapat ang Pangulo bago sila. Hindi naman kailangan kasi ito'y panawagan ng ating mahal na Pangulo. Sinabi niya na ipa-lifestyle check niya ang lahat ng mga government officials kasama yung mga national government agencies, employees, and presidential appointees. At kasunod na yun, yung mga officials, senador, pababa hanggang sa mga local government units. I think nararapat. Dahil alam mo, ibang klase na ngayon hindi lang yung overpricing yung lumabas. Yung overpricing nga talagang masama na talaga yan. Ito, meron na mga ghost project na lumabas. Masyadong nakakahiya. Naisipin mo, harap-harapan na pagdanakaw yun ghost project Walang proyekto dahil election, kinash out yun, pera. Yung pinakita lang, 50 million, kinash out before election. Kakaiba yun, walang proyekto. So, I think nararapat at napapanahon na i-check. Meron pang lumalabas sa social media. Nagbabayad almost 1 million pesos na isang kainan lang, dalawa sila. So, yung mga ganun na mga, napapanahon na marahil na magkakaroon talaga ng lifestyle check. Kasi dapat tayo mga opisyal ay hindi ganun yung pamumuhay meron tayo. Hindi naman tayo pinagbabawalan na magnegosyo. Pero kung wala na nga tayong negosyo, maliit na yung negosyo natin, and yet we're spending a lot of money sa mga lifestyle lang ng ating pamilya, iba na yun. Naphtali Velarde, iMinds, Philippines.